Tanghaling tapat nang makatanggap ng tawag ang staff ng College of Medicine sa University of the Philippines, Manila. May namatay raw sa partner hospital nila. Kaya noong oras din yon, pinick up na nila ang bangkay. Umuulan na nang makabalik ang technicians, bitbit ang kinuha nilang bangkay. Diniretso ito sa morgue para iembalsamo. Siksikan sa laboratorio ang freshman students ng UP Manila College of Medicine o UPCM. Hindi sa libro manggagaling ang lesson nila ngayong araw. Pumwesto na sila sa kani-kanilang istasyon, kung saan iba't ibang bahagi ng katawan ng tao ang naghihintay. Bago magsimula, taimtim munang nagdasal ang lahat. And glad that they may have reward from you for offering their flesh to further the learning of the medical arts and the sciences of men. Sa klaseng ito, mga bangkay ang guro. Ika nga sa Ingles, the dead teaching the living. And remind you again, like what I tell, these are very sensitive materials. Please do not touch. Hindi. Katabi siya ng ano. Kasama siya ng particularis. Medial epicondyle. Second to first. Origin niya, medial epicondyle. Ito yung grabe. Subsaline is very good. So, titignan na siya sa orus. 3rd century BC pa lamang ay gumagamit na ng bangkay ng tao ang mga taga-Europa bilang bahagi ng pag-aaral ng medisina. Hanggang ngayon, para kay Professor Rafael Bundok, chair ng Anatomy Department, malaking hamon para sa first-year medical students ang matuto mula sa kanilang silent mentor. From day one, kapag inorient namin ng mga medical students namin, yun ang aming sinasabi. Marami silang guro, profesor na makakaharap. Buhay, kami yon, no? Pero hindi kami importante. Ang importante yung unang-una nilang makakaharap na silent mentor. Silent, tahimik, mentor, guro, di ba? Bakit ang tawag namin silent mentor sa mga bangkay na ito? Kasi hindi sila nagsasalita. Pero ibibigay nila yung buong katawan nila para pag-aralan. Yun ang ultimate sacrifice sa tingin ko sa medisina.